Good morning, magandang umaga po sa inyo. Amen. Ah, halo-halo yung mga pakiramdam na tatayo dito, Brad. Oh. Kasi inintindi ko yung sarili ko, inintindi ko rin yung sarili nyo. Oh, kasi hindi po lahat na tao ay nakaupo lamang. Ang lahat ng tao ay meron pong iniisip, meron pong ginagawa, meron namang walang ginagawa, meron pong umaasa sa gumagawa. Oh, napakahirap tumayo dito sa gitna. Amen? Pero ngayong umaga ay okay lang ba kayo? Okay. Dito hindi pa nagtrabaho, pagod na. Kasi matraffic eh. Kalain mo, kahapon, alas 11 kami malis, papunta ng Darangan. Nakarating kami doon, alauna. Isipin niyan, ano kaya gawin ito? Kaya si Sir Jomar, si Elon Musk, si Rape, nagpagawa ng sasakyan na may helicopter. Oo. Sasakyan. Pag sa lupa, tatakbo siya. Pag traffic, lilipad siya. Si Elon Musk yun. Oo. Meron palang yun. Yun ang number 1 tao sa buong mundo ngayon na pinakamayaman. Yung sasakyan na yun, $11 million. Isipin mo. Tayo kahit padyak wala. Okay, so hiramin ko po yung oras nyo, mga 30 minutes, okay lang. Tapos kaagad tayo. Kasi alam kong pakiramdam nyo, yung sasakyan nyo, aircon, yung kwarto nyo, aircon. Ano pang aircon? Tayo air continuous tayo rito. Amen? Tayo po'y tumayo lahat. Ako po'y nagagalak na makasama kayo at makapagbahagi ng salita ng Diyos at makapag-share din po ng gawain doon sa Bacolod ay napakaganda. Nais ko po sana nga kayo ay makapasyal doon para makita nyo rin. Kasi mahirap magsabi na hindi nakita eh. Matthew chapter 25. Hello. Matthew chapter 25, verse number 14 to verse number 30. We read responsibly. Amen. If you have your own Bible, Matthew chapter 25, verse 14 to 30. Kung wala naman, meron po tayong monitor dito. Verse number 14, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made him over 5 talents. But he that had received 1 went and digged in the earth and hid his Lord's money. And so he that hath received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping
where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strewn. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sow not, and gathered where I have not strewn. Take therefore the talents from him, take therefore the talent from him, and give it unto him which hath 10 talents. Altogether, verse number 30. And cast ye the unprofitable servants into the outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Shall we pray? Most precious Heavenly Father, thank you for the blessing and privilege this morning. Salamat po sa buhay na pinagkaloob niyo. Maraming salamat po sa protection, provision na aming nakamtan. Ngayong umaga, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Linisin niyo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Buksan niyo po ang aming kaisipan at puso, Panginoon, na kayo po ang manguna. Tulungan niyo po kami na masunod po ang iyong kalooban sa buhay namin. Pagpalain niyong bawat isa. Panginoon, nandito kami dahil sa inyong grasya, Panginoon, na lumabas, Panginoon, kami sa lugar na ito. Nawa, bit-bit at dala namin yung mga pagpapala, mga kaalaman, pamumuhay po namin ng mga bagay na ito, Panginoon. Kayo po ang manguna sa akin at ang lahat ng ito, Panginoon, binabalik po namin papuri sa matamis na pangalan ni Jesus, namin Diyos na pagligtas. Amen. Please be seated. Okay. Sabi ng kanta, I learned to depend on Him. Through it all. Through it all. Mga kapatid, bakit nandito po tayo? Every Sunday, every Sunday, every Sunday, every Sunday. Bakit nandito tayo? Dumadating na po sa punto na tayo po minsan ay na-obsess at napuposes po sa mga daming mga gawain, daming trabaho, daming bayarin, daming pangangailangan, daming issue, daming problema sa buhay. Minsan, hindi na po tayo na makapag-supply ng buhok natin. Minsan, hindi po na tayo makapaglagay ng lipstick natin. Meron namang iba, talagang sobra-sobra yung make-up, sobra-sobra yung lipstick. So, nandito po tayo sa panahon ngayon ay kakaiba. Hindi na po natin pwedeng ibalik yung mga nakaraan. Sabi nga ng attack, kung pwedeng ibalik. Hindi na pwedeng ibalik. Oo. Yung mga buhok natin nalalagas na. Yung kinis na mukha natin umiiba na. Yung mga bagay na dati nakakaya mo pa, ngayon hindi na. In age of 51, Sir Jomar, 51 na ako ngayon. Oo. Tapos 15 years in the ministry. Brother Terzo, parang dito ko naramdaman yung panahon na ang dami ko palang dapat gawin, Sister Marilyn. Dito pa lang. Si Pastor Bong, nung nakarang araw, punta doon, punta doon, punta doon, punta doon, punta doon, punta. Ang daming pinuntahan. Sabi ko, Pastor, parang dito pa lang sa edad na to, talagang nag-uumpisa yung mga bagay-bagay. Pag ganito mga edad, yung nag-iedad ka ng 18, wala sa isip mo yung mga bagay na to. Di ba? Ang gusto mo, masaya, gusto mo laro, gusto mo joke, gusto mo lahat ang mga bagay na yan. Pero pag nandito ka na sa isang bagay, sayang yung oras ko Sabi ni Bayani, yung kanta niya, 8-8. Bakit 8-8 yun? Oo. Kasi tayo po, yung ang capacity ng edad ng tao ngayon is 60 years old. Totoo yan, Pastor? Kayo, sa palagay nyo, mga ilang taong, ilang edad ang gusto niyo sa mundong ito? Kung kayo lang ang pagbigyan ng desisyon,
Gusto niyo talaga 100? Oo. Pag kayo talaga ang binigyan ng karapatan, ay gusto niyo ng 200. Oo. Naalala ko si E.G. Boy. Nung nagkatrangkaso si pastor, sabi niya, pray tayo, Brad, pray tayo. Sabi niya, Panginoon, kami po ay humihiling sa inyo. Yung pastor namin nagkakasakit ngayon. Bigyan niyo po siya ng 1,000 na taon. Isipin mo yun. 1,000 na edad? Oo. 20 ka pa lang ngayon, 25 ka lang ngayon, 30 ka pa lang ngayon. Hindi mo nga magawa yung mga bagay-bagay, hihingi ka pa ng 100 years old. Oo. Isipin mo. Oo. Sabi ko nga, 30 minutes lang pero parang parami ng parami. Dadami tatagal ang oras. Ito po ang binasa natin sa Matthew chapter 25, verse number 14 to verse number 30. This is a parable, Sir Jomar. What is a parables? Parables are earthly stories with heavenly meaning. Okay? Parables is a earthly stories or with heavenly meaning. Ano ibig sabihin ng pastor? Okay? Yung pagsisimba, parables to. Spiritual to. So kailangan natin to. Okay? Spiritual to. Hindi to sa mundo. Amen? Binigay ito ng Panginoon na parables kasi mahirap, mga kapatid, sometimes mahirap nyo ito intindihin. Kung mahirap nyo ito intindihin, mahirap din intindihin ang nagmamayari ng pulpit na to. Ako, wala akong karapatan na tumayo dito. Binigyan na ako ng pribilehiyo na para tumayo dito. Kung hindi nyo maintindihan ito, hindi rin nyo maintindihan ang nagmamayari ng pulpit na to. Okay? Kung hindi nyo maintindihan yung mamayari ng pulpit na to, mas lalong hindi mo to maintindihan yung pakiramdam ng asawa nito. Hindi nyo rin maintindihan yung mamayari ng pulpit na yan at saka yung asawa na to, hindi nyo rin maintindihan yung ano ang katayuan ng mga anak nito. Oo. Mahirap po. Bilang ama, bilang pastor, hindi ko alam ang iisipin ko, Brother Terso, sa buhay ko. Kasi minsan nga, hindi rin ako maintindihan ng misis ko. Brother Amel, araw-araw ba naintindihan ka ng misis mo? Oh. Brother Rapi, naintindihan ka ba ng misis mo araw-araw? Oh. Maniwala ako sa iyo. Ganito yung buhay natin. Kasi minsan habang pumapasok tayo dyan, naramdaman natin yung senaryo ng init, umupo tayo dyan sa upuan, meron tayong kakaiba atin na naramdaman. Ano itong mga taong ito? Parang walang pakialam sa puso ko. Hindi naman nila nakikita yung puso mo. Nami-mislead ka at saka nami-misinterpret ka, tama? Oo. Kaya nga sabi ng Panginoon, in Proverbs chapter 3, verse number 5, trust in the Lord with all your heart. Kahit asawa mo, kahit best friend mo yan, kahit friend mo yan, kahit nagkatabi kayo, hindi ka naintindihan yan. Tama? Kaya sabi lang ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart and with all your mind. Lean not your own understanding. Wala po. Pagod ka, Brad. Pagod ka. Haling-galing ka sa trabaho. Galing ka sa trabaho. Na-traffic ka pa. Nagalit pa yung jeepney driver sa'yo kasi yung binigay mo, kulang ang pamasahe mo. Tapos pagdating, walang pagkain doon sa lamisa. Ano ba? Talagang tatay lang ba ako? Hindi mo naintindihan. Babes, love, sweetheart. Yung kalagayan ko, naghihirap ako. Hindi ako naghihirap sa pera, naghihirap ako sa damdamin.
Sabi dito sa verse number chapter 25, verse number 14. Parables. Sabi dito. Kasi po napakahirap. Sabi sa Proverbs, yung isang pamamahay na walang Panginoon, the storm wind, yung hangin, okay lang Brad, yung hangin na sa labas. Oo. Ang hirap, yung hangin na nasa loob. Ano yun, Pastor? Hindi ko naintindihan. Oo. Alam mo, yung hangin sa labas, okay lang yun. Pero yung hangin dito, kahit mag-asawa kayo, oo, mahirap. Lalo na, mga kapatid, nandito tayo sa church. Oo. Minsan, mas maganda pa ang senaryo doon sa trabaho, yung hangin sa trabaho. Minsan, mas maganda pa doon yung hangin sa kalsada. Okay na, kahit traffic ako, okay lang. Ayaw ko makasama yung mga tao na yun. Oo, di ba? Hira. May tao sa amin, doon sa probinsya, sa bundok, hindi siya maintindihan ng asawa niya, predators. Hindi siya maintindihan ng asawa niya. Kasi sa sobrang bait. Kayo, mabait kayo. Pastor, ano yung sobrang bait? Itong taong ito, may 4 na anak na babae. Brother Rape. Oo. Sabi nga ng mga kapitbahay niya, Brother Rape, Brad, kailangan mo magpatakbo ng kagawad, kapitan, dahil ibang klase ka. Bakit naging mabait siya? Sa sobrang bait niya. Ang lahat na gamit sa bahay nila, ito kailangan mo, bigay. Ito kailangan mo, ibigay niya. Yung asawa, talagang nagagalit na. Lahat din binibigyan niya na Brother Ramel. Pati anak nagagalit sa kanya. Namatay ngayon, Brother John, yung kapitbahay niya. Doon sa bundok. Doon sa bundok. Si Princess, sabi ni Princess. Kasi pag tumayo ako dyan hanggang hapon, mamaya sabi niya, Amen. Alam kong pagod kayo. Oo. Kaya kailangan po natin, Sir Jomar, na masayahan, matawa. Kasi iniisip natin talaga yung Kurinti, yung Shopee, yung Lalamove, movie. Lahat kami natin isipin. Itong tatay ito, galit yung asawa, galit yung mga anak. Bakit po? Ay, iwan ko lang, hindi maintindihan ng mga anak. Namatay yung kapitbahay niya. Brother Ray, Maranan. Sa lugar to, Nili-Dili. Sa Lupisayna. Namatay, Brad. Namatay yung kapitbahay niya. Alam mo anong ginawa? Yung bahay niya na yung dingding ay plywood. Tinanggal yun, Brother Ramel. Sabihin mo, totoo yun, Pastor? Ay, nako. Walang-wala doon sa probinsya. Puro lang tubo. Puro lang ganito. Tinanggal. Anong gawin natin dyan? Ilagay sa sako, ilagay sa kumot, ilagay sa itapon doon sa ilog? Hindi. Ano ba problema nyo? Tinanggal yung dingding. Ito. Ilang plywood ba gusto nyo? Yung bahay niya, nawala yung dingding. Bakit po? Ginawang kabaong. Kung ikaw ang asawa nun, kung ikaw ang tatay nun, sabihin mo anong iniisip ng tatay na to? Ano ba? Kayo papayag kayo? Na yung dingding nyo, tanggalin mo para ibigay doon sa tao na yun? Cardo, papayag ka? People nowadays, Brother Jomar, is a very creative, but not innovative. People nowadays
are created but not innovative. Anong ibig sabihin, pastor? May mga galing na mga kabataan ngayon, ganyan lang yung cellphone. Tapos, antayin mo yan ng 30 minutes. Wow, ang galing. Slide video na. Ang ganda tingnan. Kaya naramdaman nyo yun? Nakita nyo yun na ganyan lang? Ang tawag nun, creative. Magaling. But not innovative. Ano po yung innovative? Hindi nakikita. Hindi nakikita sa buhay natin. Tama? Sabihin natin Kristiyano tayo. Sabihin natin papunta tayo sa langit. Sabihin natin na member tayo dito. We are created. Right? But we are not innovative. Isipin mo. Sabi ko, 15 years na ako, Sir Juma. Nagagalit na. Tumataas yung temperature ng katawan ko. Bakit? Wala naman tayong PhilHealth dito. Wala naman tayong SS dito. Wala naman tayong insurance dito. Oh. This is parables. Minsan hindi natin maintindihan ang ibig sabihin ng Panginoon sa buhay natin. Minsan, doon lang natin naramdaman at nakikita. Doon lang tayo nag-i-interpret sa mga bagay na nakikita natin. Hindi natin nakikita kung anong naramdaman natin. Anong pinapahiwatig ng Panginoon? Bakit balik-balik? Every Sunday, balik-balik. Balik tayo. Upo tayo. Uwi. Upo. Uwi. That's good. That's good idea. Hindi ko nabasahin yung buong senaryo ng parables na ito. But parables are earthly stories with heavenly meaning, spiritual. Okay. Sabi ko nga mga kapatid, yung tao na yon, yung tinanggal, Brother Johnny, tinanggal yung dingding niya. May 4 siya na kabataan, babae. Okay. Walang trabaho doon sa bundok. Oo. Yung sapatos doon, hindi nagagamit. Yung chinilas doon, hindi nagagamit. Kasi putik. Mainit. Imagine mo yan. Okay? So sabi ng mga anak, Pa, hindi ka namin maintindihan. Hirap na tayo. Binigay mo pa. Hirap na tayo. Wala na tayo. Binigay mo pa. Kaya nag-decide yung mga bata pumunta dito ng Maynila. Oo. Yung babae, yung panganay, nagtrabaho sa Chinese. Mayaman yung Chinese. Milyonaryo. Oo. Namatay yung asawa. Namatay yung asawa. Asawang babae namatay. Sa simple at madaling salita. Namatay. So ngayon, nag-grieve yung asawang lalaki. Nag-grieve yun. Sumama. Nalungkot. Itong babaeng ito, na taga Negros, alaga, yan naman yung boss niya. Inalagaan niya. Umaga, tanghali, gabi, inalagaan niya. For how many years na alaga sa kanya? Sabi ng Chinese na lalaki, araw-araw, umaga, tanghali, gabi, inalagaan niya yun. Sabi niya, mula nung namatay yung asawa ko, walang taong nag-alaga sa akin. Ikaw lang. Sabi niya, amo ko po kayo. Kailangan kong alagaan kayo. Oh, sa madaling salita, kapatid, alam mo kung anong ginawa? Sabi ng amo na lalaki, payag ka ba na pakakasalan kita? Ikaw, payag ka? Payag ka?
Sabi ng babae, siyempre na-intimidate siya. Kasi amo niya yun eh. Katulong ka lang. Katulong ka lang ba? Anong sabihin mo? Anong gawin mo? Lulo ka ng laway. Totoo po ba? Oo. Sabi ng Chinese, ngayon, pupunta tayo ng magpa-record tayo. Brad, nakita siya ng mga kaibigan niya. Nakita siya ng mga kaibigan niya. Naisip niya lang yung babae. Pero nung nakita siya ng kaibigan niya, sabi ng mga kaibigan ng Chinese, Bro, sino yung kasama mo? Abang nalakad ng Chinese, nandiyan yung babae. Sino yung kasama mo? Taga saan yan? Mangyan? Ano yan? Hindi makasabi yung hindi makapagsalita yung Chinese na lalaki. Sabi, mamaya, sabihin ko siya. Tinitingnan nila, habang pumupunta doon sa City Hall, magpa-record ba? Hindi talaga, na-curious sila. Sabi niya, ano mo yung girlfriend? Asawahin mo? Kapangit nun. Kapangit nun. Tinitingnan ng lalaki na to, tinitingnan yung mga kaibigan niya. Ang sinasabi ng isip niya, kung alam niyo lang, kung anong nasa isip ko, sana ilagay ko na lang sa isip niyo. Minsan nag-iisip tayo, hindi na lang kaya ako pupunta ng church. Kasi puro naman lahat mensahe. Puro naman, andun na lahat sa social media, ang mga creativeness, andun na lahat, di ba? Pero bakit kailangan natin pumunta dito? Oo. Bakit kailangan natin pumunta dito? Oo. Sa madaling salita, Brother Jomar, pinakasalan niyo. Kung alam niyo lang, sabi ng lalaki, kung alam niyo lang kung sino to, anong ginagawa sa buhay, sa akin yung babaeng ito, ilagay ko sa isip niyo. Pero hindi ko paaring sabihin kung anong ginawa ng babaeng ito sa buhay ko. Bakit binigyan kong halaga ang babaeng ito? Huwag na natin i-details yung mga story nito kasi abutan tayo ng alauna. Oo. Ngayon, maganda pa yung tingin nyo sa akin, mamaya hindi na maganda. Oo. Kasi alam ko, gugutumin din kayo eh. Okay? At ganun din ako rito. Amen? Okay. So, sabi ni Rick Warren, what is your life? What is the purpose of your life on this earth? Magparami ng pera? Magpakadalubhasa? Ano ba talagang purpose mo? Kumain ng masarap? Kumain ng marami? Kumain ng mahal? Oh. Sabi ng salita ng Panginoon, what shall it profit a man if shall gain the whole world and lose his own soul? Ang lahat ng ito mga kapatid, iiwanan at iiwanan po natin ng mga bagay nito. Ano pastor ang mahalaga? Maraming mga bagay ang mahalaga sa buhay natin. Mamaya, tapusin ko yung lalaki na yon. We must think about the three issues in order to understand how crucial serving God is. Hindi po madali maglingkod sa Panginoon. Amen? Marami tayong dapat maintindihan sa mga bagay na ito. Bakit minsan hindi natin maintindihan yung kalooban ng Panginoon? Mga kapatid, sabi doon sa Proverbs chapter 17 verse number 3, God find the good heart. Anong ibig sabihin, pastor? Dadaan po tayo sa trials. Dadaan po tayo sa troubles. Dadaan po tayo sa tribulation.
Ihanda po natin yung mga puso natin sa mga bagay na to. Oo. Kasi for 15 years, Sir Jomar, ang daming mga trials, ang daming mga trouble, ang daming mga tribulation. Pag sinabing tribulation, mga kapatid, is a severe problem. Severe problem. Hindi natin gusto magka-cancer, hindi tayo gusto magka-aksidente, hindi tayo gusto maghiwalay, hindi natin gusto. But it's a part of our life na makitaan tayo ng kulay ng Panginoon sa paglilingkod. Sa umagang ito, alin bang gusto natin? Pagpapala o pagpapalo? Alin ba ang gusto natin? Pagpapala o pagpapalo? Kayo, kung kayo ang sasagot nun, alin bang gusto natin? Pagpapala o pagpapalo? Pagpapalo? Lahat ng mga bagay po ay dadaan po sa mga sabi nating testing o trials of life. Number 1, Matthew chapter 25, verse number 14 to verse number 15. Anong sabi dito? Matthew chapter 25, verse number 14 to verse number 15. Ang sabi po dito, for the kingdom of heaven is a man traveling unto a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And he gave 5 talents, to another 2, and another 1, unto every man according to his several ability, and straightway took his journey. Okay? Iba-iba po sila. Iba-iba. Okay. Number 1, the parables of talents. This is the issue of ability. This is the issue of ability. Pag sinabing ability is a talent. Pag sinabing ability is a skill. Pag sinabing ability, your expertise. Your expertise. So, ibig sabihin, magaling sa magaling. Matibay sa matibay. Gwapo sa kagwapuhan. That is ability. Ability. There is estimation and exemption. Nagsama-sama kayo na magaling, mayroon talagang magaling doon. Kasi kultura ng tao po ay tayo ay nagpapagalingan. Amen? Oo. Bili ka ng sasakyan, kotse. Yung kaibigan mo, hindi kotse. Montero. Oo. Yung isa bibili ng Montero, yung sa kanya naman, modified Montero. Oo. Montero sa kanya. Akin naman, MUH. 0.3. Akin naman, FG Corsa. Talagang napapagalingan tayo. Tujuman. Hindi mawala yan sa buhay ng tao. The issue of ability, there is estimation and exemption, there is caring and concern, there is expectation and evaluation. Mahirap po sa buhay na tayo lang ang tama, yung iba hindi. Tayo lang ang magaling, yung iba hindi. Sabi nga ng isang mangaral, you cannot underestimate the man under the mango tree. You cannot underestimate the man under the seaside. Kahit yung bata na yan, sumasakay lang yan sa kalabaw, ikot lang dyan, hindi mo underestimate yan. After 5 years, makikita mo, baka yun pa ang ibibigay ng tulong sa'yo. It's not about the ability. What we're talking about, ability requires availability. Ability requires availability. Availability, easy to get. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Maraming Kristiyano ngayon mahirap abutin. Maraming mga profesional ngayon na mahirap abutin. Yung babaeng balo, nagbigay ng 2 mics. It's not ability. It is availability. Ang taong gathering, walang-wala siya.
Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, pinagaling mo ako. Kung saan ka pupunta, sasama ako. Oh. Availability. Walang masama pag nag-aaral ka. Walang masama na nagtrabaho ka sa laking sahod. Walang masama na marami kang sasakyan. Ang masama, hindi ka available sa Panginoon. Oh. Yung mag-aasawa ngayon, nag-away-away sa pera. Bakit po? Walang panahon sa bawat isa. Anong ibig sabihin ng pagmamahal? Pera? Anong ibig sabihin ng pagmamahal? Bahay? Anong ibig sabihin ng pagmamahal? Lupa? Anong ibig sabihin ng pagmamahal? Laptop? No. Ang ibig sabihin ng pagmamahal, panahon. Mga kapatid, pag wala, hindi po tayo available sa panahong ito sa bawat isa. Hindi po natin makamtan yung mga pagpapala ng Panginoon. Mga kapatid, for 15 years, hindi ko kinakahiya kung anong naranasan namin ni Mrs. Oh. Hindi ako tumatawag kay Pastor Bong, Pastor Bong, kailangan ko ng pera. Pastor Bong, kailangan ko ng bicycle. Pastor Bong, kailangan ko ng motor. Sabi ko lang sa Panginoon, Panginoon, nagbigay ako ng panahon sa iyo. Nagbigay ako ng availability sa iyo. Bahala ka sa akin. Oh. Baka sabihin nyo, nagyayabang si Pastor Joy. Sa totoo lang, I experienced for 15 years ng pagpapala ng Panginoon. Ang hirap kaya sa kasibulan, Ma'am Cha. Si Brother Rapi andun na sa Dakon. Ako nagtitinda ako doon sa gate ng mga prutas. Binabike, yung Japan bike, Brother Ramel. Binabike ko yung balintawak. Oh. Doon ako nakatira sa kanila ni Princess. Naghuhupa kami doon. Doon sa ilalim. Kahit umaga, madilim pa rin. Yung CR doon, common. Yung CR. Ang daming umuupa doon sa ilalim. Oh. Mag-antay ka. Kung sinong unang maligo. Mag-antay ka kung sinong unang dumumi doon. Bilisan mo naman. Nanyanginig na. Oo. Kaya pipigil. Oo. Kailangan mong pigilan. Kailangan mong antayin. Oo. Nasta ko doon. Binabike ko yung balintawak, Sir Jomar. Tapos, yung Japan bike na yon, merong upuan doon sa likod. Meron ding screen dito sa harap, Ma'am Cha. Nilalagay ko dyan si Faith. Kasi nagtatrabaho siya eh. Nilalagay ko doon si Faith. Yung isang kaing na pinya, doon. Alas 2 ng umaga. Sabi ko, ganito pala yung buhay Kristiyano, hirap. Totoo ba? Sabi ng Panginoon, dudubli yan. Darating ang panahon yan. Ngayon ko si Rapi, nakikita yung mga bagay nito. Ano lang kailangan natin? It's not the ability, but it is availability. Yung bigat ng availability. Ano kabigat? Pinatira ako doon ni Pastor Jason, doon sa Antipolo. Tinuro ni Ma'am Cha. Sabi niya kagabi, ito yung amo niyo ah. Si Ate Cynthia, kilala mo yun? Kilala mo? Oh. Sabi ko kay Ma'am Cha, sana siya ngayon. Wala na siya dyan. Sana. Doon, nagre-renta. Amo ko yun. Ano ginawa mo doon, Pastor? Antipolo. Doon sa taas. Nilalakad ko yan sa Jomar, alas 3. Nilalakad ko yan, papasok at pauwi. Brother Ters, nilalakad ko din. Dadaan ako sa Kasibulan. Kasi alam ko, nandoon si Pastor Jason. Si Pastor Jason at saka si Brother Ters, may mga wallet yan. Oo. May mga wallet yun sila. Oo. Siyempre, anong laman ng wallet?
Walit lang. Oh. Hindi ganun kalaki ang sahod. Eh, gumagawa kami ng medyas doon. Sabi ko, amo ko yun. Pero sabi ko, saan sa ngayon? Ano ang kulang? Wow. Mga kapatid, pag binigyan mo ang Panginoon ng availability mo, hindi ka magsisisi sa buhay mo. Oh. The parables of the talents, the issue of ability. Eh marami tayong mga matalino ngayon. Napakagaling, profesional. Ang problema, walang panahon sa Panginoon. Oo. Alam niyo ba mga kapatid, itong lugar na ito, hindi naman siya ganun kaganda, hindi naman siya ganun kagara, hindi naman siya ganun ka-air condition. Eh, nandito yung pagpapala. Oo. Nandito yung pagpapala. Nako, napakaraming pagpapala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Oo. Sabi niya, verse 14, for the kingdom of heaven is a man traveling. Oh. Kaya pag nagkakaedad ka ng 50, 55, doon mo na maramdaman kung saan ka nakakarating. Hindi dali po magbiyahe. Oo. Pero maganda magbiyahe. Kasi nai-enjoy po natin ang blessing. Oh. Sabi ni Jack Ma, when you age of work, you need to work. But you feel success not to work. You enjoy travel. Travel. Ganito pala yung pagpapala. Ganito pala yung langit na binigay ng Panginoon sa amin. Oh. Hindi lang po trials, hindi lang po trouble, hindi lang po tribulation. Meron din pong triumphant ay bibigay ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Oo. Hindi ko na masyadong i-detalye, Sir Juma. Kasi hahaba. Hindi na natin pwedeng i-expose sa mga bagay nito. Tama? Okay lang? Oo. Sana yung salamin ko. Wala. Ito. Iksi natin kasi sabi ko 30 minutes nga. Parang malalampas pa. Okay. Verse number 16 to verse number 18. Anong sabi dyan? Anong makikita natin? Sa verse number 16 to verse number 18. Anong sabi dyan? Verse number 16. So this. Verse number 16 to verse number 18. Anong pinakapunto ng Panginoon sa buhay natin dyan? Verse number 16. Then he hath received the 5 talents, went and traded with the same, and made them other 5 talents. And likewise he had received 2 talents, he also gained other 2. But he that had received 1, went and dig in the earth and hide his Lord's money. Okay? Nilibing. Yung 5, naglima. Dinagdagan ng 5. Yung 2, dinagdagan ng 2. Anong ibig sabihin, Pastor? Sabi ni Paul kay Timothy, makinig ka. Timothy, bata, makinig ka. Kung nabubuhay ka ng 60 years old, alam mo, yung 60 years old, yung 20 years doon, tulog mo. Tulog mo yun. Isipin mo, 8 hours ang tulog na dapat ng tao. Tama? Paglampas doon, drugi ka sa trabaho mo. Oo. Alam niyo ba, Mamsa, nag-chatay tayo, o text pa, nag-drive ako, Brad, sa Abis, taxi, for 24 hours. Makakita ako ng 1,500, 2,000, uwi ako ng 2,000. Okay? Brad Jan, makakita ako ng 2,000 pesos o 1,500. Pero pag uwi ko naman, sabi ko ganyan. Lakad lang ako ng lakad, ganyan lang. Kasi 24 hours ka.
Wala ka ng espiritu, wala ka, lahat, wala ka ng senses. Wala ka na. Oo. Almost 3 years na drive ako dito sa Maynila. Sabi ko, bakit pinagdaanan ko to? Kinakausap ako ni Mrs. Iba yung salita ko. Kinakausap ako ng mga pasahero ko, presidente, yung sagot ko, yung mga Nokia, mga ano yung mga cellphone na yun. Oo, pinagalitan ako. Uusap tayo ng mga presidente, bakit cellphone yung sagot mo? Wala na, ubos na yung espiritu. Pambihira na to. Okay. Saan na tayo? Napunta tayo doon na. Okay. Verse number 17. And likewise, he had received 2 talents, he also gained another 2 talents. Okay. Ganito lang kasimple. Huwag na natin nabaan. Okay. Number 1, the issue of ability. Number 2, the issue of responsibility. Ito ang ayaw natin. Gusto lang natin agad swerte. Brother Ramel, naniniwala kayo sa swerte? Gusto lang natin agad loto. Gusto lang natin agad, ano pa, STL. Alam niyo yung STL? Gusto lang natin agad jackpot. Oh. Ngayon nga, sabi ni Mrs. Mike, ngayon nga, young people, hindi ka nga marunong maglaba ng damit mo. Tahimik ka. Sino ngayon marunong maglaba ng damit? Convenient na ngayon ang tao, Brad. Meron ng laundry. Meron ng washing machine. Automatic pa. Oh. Anong ibig mo sabihin, Pastor? You are not responsible of your dress. Oo. Kaya sa amin, hindi kami mahirap. Mayaman kami. Brother Rape, kagaya ng sasakyan mo. Oo. Kasi kami, bihis, Innova. Bihis, Innova. Alam mo yung Innova? Yung damit na isusuot ko, mamaya, huhubarin ko. Tapon yan. Sabi ng nanay, bihis na kayo ng bihis. Yung mga Innova nyo, nagkakalat yan. Innova. Innova. Si Richard. Alam mo Richard, Innova? Tambak ng damit. Pag matagalan ng damit pala ng pawis, nasisira to. Oo. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Hindi ka nga marunong maglaba. How much sa pagtupi? Oh. This is a parable. Kasi nga maraming damit ngayon. Bakit, Pastor? Ang daming Shopee. Lazada. Oo. Iyon ang panahon natin ngayon. Wala na tayong magawa. Ba't sa tingin nyo ngayon? Sa tingin nyo, kung may laro sa buong mundo, physically, Brad, sa tingin nyo ngayon, pag may palaro sa buong mundo, kasama tayo doon, Philippines, mananalo kaya tayo? Sa palagay nyo, kayo mag-estimate at mag-calculate. Physically, kung mayroong laro sa buong mundo ngayon, Brother, mananalo pa kayo ng Pilipinas? Oo, Pastor. Sa anong laro? ML. Mananalo pa kaya ang mga Pilipino ngayon? Hindi lang sa ML, Pastor. Oo. Marami na hindi ko maintindihan na laro eh. Noong unang panahon, Battle City lang, at saka Super Mario yung laro na intindihan ko eh. Ngayon, iba na. Oo. Oo. Tapos ganyan lang ganyan. You observe, sabi ka lang ng mga bata niya. Oh.
Alam yung posisyon na ganito? Hindi gagana yung kidney mo. Hindi gagana ang pancreas mo. Hindi gagana ang atay mo. Hindi gagana ang lungs mo. Do you think, tatagal ka? Hindi mo ma-enjoy yung buhay. Sa umpisa pa lang, sabi ng Panginoon, your work, the reward of your work is work. The reward of your work is more work. The reward of your work is your work. Yung tao nakatayo dito may opera. May opera, brothers. 54 na ngayon. Tama? Ano ba ito si Pastor? Puro trabaho. Puro trabaho. Oo. Nung galing kami sa Bulacan, Pastor School, sabi niya, Brad, ihatid mo yung mga taga-Taiti dito. Ako na ang dadala sa kanila. Tingnan ko siya, baba. Parang ang lakas mo ah. Hindi ka na malakas. Oh, Brad, hindi ka na malakas. May opera ka na. Mabilis ka mamatay. Ha? Bata pa si Ma'am Cha. Oh. At katotohanan po yun. Katotohanan po yun. Oh. Ang daming pawis at dugo nilagay dito dahil sa trabaho na ito. Oh, nilagay tayo sa mga bagay na ito na hindi natin minsan maintindihan. Andyan pa ba kayo? The issue of ability and the issue of responsibility. Oh, kahit mag-girlfriend ka, Brad, responsible ka dun. Amen? Oh, kaya kayo mga lalaki, siguruhin nyo, na yung mga girlfriend nyo, hindi bilmo ko. Oh. Ano ibig sabihin, Pastor? Talagang sanay sa paghihirap. Sanay sa mga bagay, bahay. Sanay sa kitchen, sanay sa bahay, sanay sa loob. Ay, nako. Hindi natin pinag-uusapan yung bahay na to, pero napaka-importante. Pag hindi mahugasan yung mga pinggan dyan, kutsara, lahat-lahat, mga damit, di maayos yan. Nako, talaga ang saya natin. Ang daming mga bagay na nais maligpit hindi. But we are not responsible. The issue of responsibility, it means obligation. As a Christian, we are obliged to do good. Ligtas ba kayo? Totoo ba? Baka mamaya-maya, hindi na kayo magbalik, hindi na kayo mag-permit. The issue of ability and the issue of responsibility. Responsibility means obligation or duty. Duty. Mga kapatid, pag sinabing duty, wala yung sarili mo doon. Ang mga pulis, ang mga army, mga security, they are to protect and to serve. Why? Yan ang duty nila. Napakahalaga. Duty or needs, burden, commitment, promise, vows. Napakarami po. Kailangan po natin intindihin itong mga bagay na ito. The issue of responsibility, it requires total commitment. Total commitment. Isipin mo, ako kasi Brother Jomar, hindi ko ugali o kultura na magsabi, kailangan ko ng pera, Jomar. Ayaw ko sabihin yan. Wala akong pamasahe. Ayaw ko sabihin yan. Wala akong pamasahe. Ayaw ko sabihin yan. Ang hirap sabihin nun. Wala kang pamasahe. Ang hirap sabihin nun. Okay lang ba yun? Na sasakay kayo sa aeroplano o barko na wala kang pamasahe? Parang ganito. Yung mga Bible student, okay lang ba kumain ng ulam na walang kanin? Okay lang yun? Brother Raymond? Okay lang ba yun na pumunta ka sa Pete na wala kang gasolina?
At that we need to become responsible. For 15 years, sabi ko, Panginoon, meron akong conscious sa sarili ko eh. Nahiya ako, Brother Juma, ganun. Kailangan ko to. Wala. Iyak ko na ang sa Panginoon. Paano mo sabihin sa misis mo na wala tayong pera? Wala na akong trabaho. Di ba? Sometimes yung mga tatay, ngiti lang ng ngiti eh. Pero talaga, wala na. Birthday nga. Birthday ng asawa. Happy lang. Pasalamat ka lang sa Panginoon na birthday mo. Di ba? Birthday. Diba? Kailangan mo lang masaya, birthday mo eh. Di ba? Hindi mo pwedeng masabi, wala akong regalo sa'yo. The issue of responsibility, it requires total commitment and engagement. Engagement. Tayong Kristiyano, pag minahal natin yung isang babae, pakakasalan mo. Pag pinakasalan mo, mahalin mo yan ng buong buhay mo. Huwag ka magsisi na yung paa niya mabaho. Mahalin mo yan. Mahalin mo yan. Oo. Sabi niya, Pastor, tama ba itong ginawa ko? Bakit? Minahal ko siya ng lubos. Pero ngayon, parang nagsisi ako. Bakit anong pinagsisihan mo? Pag nagtulog siya, kakaiba eh. Naiirita ako. But you are responsible. That is a total commitment. Amen? Huwag tayo sasabay sa mundo. Ang uso ngayon, padamihan ng babae, padamihan ng lalaki, padamihan ng pera. Ay, mga kapatid, sa umpisa lang yung dami ng pera. Hayaan ka lang muna ng Panginoon. Sige, enjoy mo yan. Doon sa kurbada ng kalsada, ihinto ka rin. Ihinto ka rin. Tama? Hindi po long distance yung biyahe natin. Dadaan po tayo sa mga eskinita sa buhay Kristiyano natin. Hindi pwedeng 80 yung takbo mo doon sa kurbada na yun. Hihina ka din doon. Hihina din tayo doon, Brother Rapi. Oo. Sabihin mong magaling ka, ihina din tayo doon. Amen? But the most important things in parable, the issue of responsibility, it requires total commitment and engagement. Mga kapatid, nais ko lang i-share sa inyo, hindi po ako nagkamali na nagkaibigan kami ni Pastor Bong. Minsan, may mga tampuhan. Pero pag sinabi niyang, balik ka. Yun lang. Tingin lang ako sa eye to eye sa kanya. Nung December, nandito kami, Brad eh. Pero Juma, nandito kami nung December. Tapos sinabi niya nung December, Brad, balik ka. Hindi mo masabi, wala kang mamasahe. Naiyak. Hindi mo masabi na wala kang pera. Bahala na Panginoon. Ngayon, Ma'am Cha, sabi niya naman, Brad, March 5, balik ka naman. Parang sabihin ko sa kanya, anong akala mo, Pastor, sa sila? Doon, bumubuhos yung pera? Oo. Alam niyo ba sa amin, totoo yung sabi na yung pera doon, Brad, pinapala. Pinipiko. Oo. Bakit po? Noong unang panahon, doon yung mga planters, yung mga puhangko, yung mga lidisma, yung mga luksin, yung pera talaga nila, pinapala. Pastor, sila napapala? Hindi, kami.
Kami nagpipiko. Oo, tauhan lang kami. Oo. Pero mga kapatid, hindi aksidente na tinanggap mo ang Panginoon. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Darating ka din sa punto, papalahin mo rin yung kayamanan ng Panginoon. Hindi lang kaso, biglaan. Hindi lang jackpatan. Dandahan. Kasi sabi dito, kung pagkatiwalaan ka sa maliit, ang Panginoon nagsabi nun, kung pagkatiwalaan ka sa maliit, how much more? Aba, pagkatiwalaan ka sa malaki. Ano yung pastor? Sabi-sabi? Ano yung pastor? Tsure? Hindi po. Totoo po yun. Salita ng Panginoon yun. Ginira yung Israel. Jomar, 5,000 na missile. Pero walang Israeli na nasaktan. Isipin mo, hanggang ngayon, andon pa rin yung protection ng Panginoon. Hindi lang sa mga Hodyo, pati na ikaw at ako ay tumanggap sa Panginoon, andun din ang protection ng Panginoon. Kung nandun ang protection ng Panginoon, nandun din ang provision ng Panginoon. At kung nandun ang protection ng Panginoon, nandun ang provision ng Panginoon, nandoon yung pag-iingat ng Panginoon sa progeny. Ano yung brother? Sir Rafi? Progeny? Alam niyo yung progeny? Mamatay ka lang, Sir Jomar. Nawa, wag ngayon. Okay? Pero yung anak sa anak sa anak sa anak sa anak mo, andun pa rin dadaan yung pagpapala ng Diyos. Okay. Nandito tayo ngayon, hindi dahil sa sarili mo. Nandito ka ngayon dahil sa dating na future mo. Amen? Yun ang pagpapala ng Panginoon. Sabi nga sa Jeremiah, nakikita niyo bang araw? Hanapin niyo yung switch ng araw. Ito may switch to, di ba? Ang pagpapala ng Panginoon, hanapin niyo yung switch off ng araw. Napag-isip na ba tayo dyan? Ito, mabilis niyo na makita yung switch nito. Nagbigay liwanag. Yung araw. Isipin nyo, saan yung switch ng araw? Sino makaisip nun? Hanapin niyo yun. Oh, yung switch ng buwan. Meron ba switch ng buwan? Sabi nga ni Jeremiah, habang hindi nyo makita yung switch ng araw na yan, yun, hindi matatapos yung pagpapala ng Panginoon. Hindi matatapos yan. Isipin nyo, sa ilalim ng mundong ito, mayroong lava. Anong marami sa mundo? Lupa o tubig? Pero isipin mo, sa kaliit ng lava, hindi mapatay ng buong tubig sa mundo. Di ba may sunog sa Jomar? Binuhusan mo yung tubig na isang balde, patayan. Pero yung lava, sa dami ng tubig, hindi mapatay. Ganun po ang pagpapala ng Panginoon. Anong hinahanap ng Panginoon sa atin, mga kapatid? Dagdagan natin yung availability natin. Dagdagan yung responsibility natin. Amen? Oo. Kasi yan, nauubos yung oras natin sa mundo. Dito lang, umiba na yung atmosphere natin pagdating sa Panginoon. Amen? Oh. The issue of responsibility, it requires total commitment. It requires energy and effort. It requires energy and effort. It requires dedication and devotion. Yung mga kapatiran natin sa unang panahon, mga forefathers natin, mga kapatid, walang sasakyan yon, walang aircon yon. Umiiba bang init? Hindi, ganun pa rin noon hanggang ngayon. Ganun pa rin ang init, mga kapatid. Matindi yung sakripisyo nila. It requires dedication and devotion.
Responsibility requires faithfulness and loyalty. Dito tayo. Andyan po ba kayo? Gusto niyo pa? Ganito kasing gusto natin. A faithful man shall abound with blessing. It is good that you have become faithful. But sometimes, it is not good to be faithful. It is good to become faithful, but must be effective to become faithful. Hindi lang talagang naglilingkod ka. Bigyan mo ng epektibo yung paglilingkod mo. Di ba, Brother Mel? Nagtatrabaho ka. Kailangan mayroong expertise ka doon. Expertise ka doon. Sometimes gusto nating tapat. But we need to become effective. Responsibility requires faithfulness and loyalty. Oh, ito pa, mahirap. Matindi. Okay. Sometimes, madaling isabihin to, Sir Jomar. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, kailangan mayroong love. Madali. Love. Itong mahirap. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi lang love, but loyalty. Alam niyo po yung loyalty? Sino yung may aso dito? Sino yung may aso rito? May pusa. May pusa. Anong variety ng aso mo sa pusa? Ha? Askal. Oh. Tayo may mga Zitsu, ano pa yun? Ha? Alam mo sometimes, ito mahirap, Sir Jomar, yung loyalty. Isipin nyo ha, yung aso at saka pusa, ang pagtanggal ng dumi dito, tenga, alam mo magkano bayad, Brad? Dinadala mo sa veterinary, 350, Brad. Pagtanggal lang. Ilang weeks yun? Once a week, tinatanggalan yan dito ng dumi. Anong tawag doon sa Tagalog? O, tutuli. Ang pagtanggal lang ng tutuli, 350. Once a week. If for 4 weeks, bilangin mo yun. Bakit ginagastusan ng mga may-ari yung doge at saka yung kate? Bakit nagagastos sila? Yung pag-grooming, pagligo, pag-shampoo. Bakit nila-shampooan, Brad? Aba! Sir Jomar, doon ka lang sa labas, doon ka sa labas. 50 meters, sabihin ka agad ng aso. Alam niyo yun? Lalo na pag nakita ka pasok ka sa gate, pag nakita ka ng aso, sis, nakikita ka ng aso at saka pusa, sabihin ka ganang pusa, naramdaman niyo yun? Kaya hindi po sinasabi kong hindi maganda na may aso ka at saka pusa. Bakit po? Masarap si Jomar. Masarap sa pakiramdam. Na pag nakita ka ng aso mo, Hana, sabihin ng aso mo, bakit? Natutuwa ka. Oo. Pero pag si Virgin ang nakikita mo, halimbawa lang, nakikita ko ni Virgin, sabi niya baka agad, ay, pastor, dito ka. Di ba? Malalim po yun. Loyalty. Sanay tayo sa Korean novela. Doon sa mga majesty nila at saka sa iba yung loyalty nila. Tayo, tanong natin, pag pumunta tayo dito, diyan sa gate,
Ano yung loyalty natin sa Panginoon? Di ba? Suriin ko natin yung mga bagay nito. O, pag pumunta sa isil, talagang kinakalong-kalong pa yan. May mga damit pa yan. Brother Ramel, ang mahal ng pagkain nun. Yung anak ko, mag-alaga ng isang pusa, sabi ko pambihira. No? Binilahan ng food. Binilahan ng bag. Hindi ka nga nakapakain sa akin ng Jollibee eh. Ano pa, cat food ka pa. Saan yun ang papasaya sa'yo? Yung pusa. Oo. Parang yung panahon, ang panahon, lahat ng panahon, nandoon sa pusa. Oo. Tapos uupo pa yan doon, saka habang kumakain yung pusa, sabi niya, oh. Oh. Di ba? Animal lover tayo. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Kailan dumating sa buhay mo na minsan nitreat itong mga tao ito? Sabi nga ng Panginoon, nung ipapakita mo sa mga anak ko to, ipapakita ko rin sa iyo. Oh, walang dungis ang salita ng Diyos. Meron ka lang dapat gagawin sa mga tao ito. Oh. Nagulat si Pastor, di ba? Hindi ko pinansin yung sinabi niya nung una, yung anniversary. Oh. Sabi niya, pag pumunta ako doon sa Bacolod, talagang in-hotel ko to. In-hotel ako nito. Hindi ko siya pinansin. Yung tumayo ako dito. Oh. Kasi baka iiyak siya at saka yayakap sa akin. Saka, salamat, sige. Oh. So every anniversary, we prepare for 20,000 for him. Para sa kanya. Kasi mga kapatid, pag hindi siya ginamit ng Panginoon sa akin, iwan ko saan ako. Oh, hindi nagkamali ang Panginoon na may relasyon kaming dalawa. Ano ibig sabihin? Nakakunik-kunik kami. Imagine mo, kahit iniwan niya ako doon sa Paite na walang pagkain at walang pera. Oo. Yung motor na Yamaha, hindi tumakbo, talagang ginawa ko. Kinakalas-kalas ko. Ang pag-ayos, ang problema, hindi na umandar. Talagang sila. Iwan ko kung nagalit sa pastor. What is availability, responsibility, but we need more loyalty. Loyalty. Verse number 19 to verse number 30. Hindi ko nabasahin. The issue of ability and the issue of responsibility. And number last. Andyan pa ba kayo? Oh, tapos na. Oh, nawala ko sa sinabi kong 30 minutes. Sobra pala. 1 ang 30 minutes pala. Okay. So the issue here in verse number 19 to verse number 30 is not the issue of ability, is that this is the issue of responsibility and this is the issue of accountability. Accountability. Why? Accountability. There is a weighted master. Meron po nagbibigay ng grade sa atin dito, hindi si Pastor Bong, kundi ang Panginoon. Aba, gusto mo jackpot? Ito, daming ginawa. Paano? Hindi nga tayo nakikita ng tao, pero yung ginagawa nito, kahit walang taong na-impress, walang nakakita, ito nakita ng Panginoon. Why? In 1 Corinthians chapter 4, verse number 2, it is required that a man be found faithful. Hindi ka tapat doon sa tao, pero tapat ka doon sa Panginoon. Minsan tayo, maganda lang tayo mag-post at maganda lang tayo mag-slideshow.
Oo. Hawak ka ng walis, dustpan. Picture. Oo. Post ka agad. Oh. Binigay ko ang panahon ko sa Panginoon. That is creativeness. But you are not innovative. The issue of accountability. Kung anong ginawa mo, anong sinabi mo, you're accountable sa mga bagay na yun. Maging worthy tayo doon. Kasi alam natin mga kapatid, ito salita ng Panginoong ito. Hindi pwede mapalpak to, hindi masira to. Why sometimes people promise is to be broken. Oh. There is awaited master. There is expected prophet. Mga kapatid, meron pong ginansya. Meron pong gain ang paglilingkod sa Panginoon. Kahit hindi mo sabihin, nandyan ka. Doon ka pa lang, piniprepare mo na ang lahat para sa Panginoon. Meron pong prophet dyan. Walang tao magsisi sa paglilingkod ng Panginoon. And there is respective reward. Ang dami ng sinabi ng Panginoon sa mga reference na sinabi dito. A faithful man shall be recompensed on earth. Meron pong, kung anong tinanim mo dito sa mundong ito na maganda, aani ka rin ng maganda. Is practically. Kung ang ginawa mo ay hindi maganda, siyempre aani ka rin ng maganda. Kung gumawa ka ng marami-raming maganda, ang dami-dami ring magandang darating sa buhay mo. Why? Because a God is good. But not only God is good, but a God is a God of miracle. Dami po mangyari sa buhay natin. Sabi ko sa inyo, pag inulit natin yung mga past dito, ay naku, ang dami mga kapatid. Ang daming pagpapala. Why? Because there is a respected rewards. Look at this. Accountability, it requires willingness. Accountability, it requires willingness. Walang mangyayari pag hindi ka talaga willing. Walang mangyayari pag hindi ka talaga interested. Aantukin ka lang. Mawawala ka lang. Because you are not willing to listen. Accountability requires willingness and consistency. So dito tayo. Sabi ko kanina, creativeness, it's more on imagination. You think good idea. That's good idea. But innovative, it's more on implementation. You work with a good idea. May isang famous na story to na talagang nangyari sa buhay ng isang babae. Homeless siya sa Amerika at nagtatrabaho sa crew siya. Magaling magluto, magaling mag-serve. Yung 77 years old na matanda, wala ng asawa, yung mga anak niya, nagkanya-kanya na, alam niyo naman sa Amerika, independent sila. Siyempre, 77 years old, hirap na siya sa pagluto, sa paglaba, ganyan. Pumunta doon sa restaurant. Una, upo siya doon sa lamisa. Nalapitan siya ng babae. Magaling din yung babae. Sir, what's your order? Hindi siya nagsasalita. 77 na eh. Ito. Kape, itlog, ganyan, kanin, ganyan na. For 7 years. Matulog, magising, punta doon na po. Yung babae, hindi na siya tinatanong. Alam niya na. For 7 years. Alam niya na kung anong gusto. Almusal, tanghalian, hapunan. Alam niya na. And then, darating mga 1 buwan, 2 buwan, yung babae, wala pa yung matanda. Nakahapag na yung
pinggan, pagkain, ulam, ando na. Oh, hindi dumating yung matanda. Hindi dumating, Brother Jomar. No wonder yung babae. Sana siya. Sana yun. May dumating na NBI, may dumating na abogado. Sabi ng mga NBI at saka abogado, Ma'am, yung restaurant nyo, ito ba yon? Beulah Restaurant. Ito yung nakalagay. Hinahanap namin si Sister Marilyn. So and so. Kinabahan siya. Kinabahan siya, elders. Kaya bakit? Kasi namatay yung matanda. Namatay. May kaso kayo. Uupuan natin to. Nanginginig siya ngayon. Nanginginig talaga siya. Bakit, sir? Upo ka muna bago ka manginig. May kaso tayo. Ganito. Isang milyonaryong matanda. Wala na siyang kamag-anak. Okay? Ikaw si Marilyn. Ito. Ito. Ito yung kaso mo. Iniwan doon, yung kotse sa'yo, yung bahay, yung pera. Why? Nagkamali ba ang Panginoon na doon siya nagtrabaho? Nagkamali ba siya sa trabaho niya? This morning, mga kapatid, we are saved. Right? But why we are saved? You are saved? We are saved to serve. Tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod. Kaya ang hinanap ng Panginoon sa atin is your availability. It's not your ability. Niligtas tayo ng Panginoon para maglingkod. So that's why we are responsible to serve. Amen? And that we are not responsible to serve, we are accountable also to serve. Yung pagpunta mo dito, I know na it's a very heavy traffic. Oh, traffic. Tapos magbibigay pa ako. Tapos mag-commitment pa ako. Oh. Ginusto ko bang magsalita dito? Hindi man ako magsalita dito, mayroong gagamitin ng Panginoon para magsalita sa atin. There's a million of people na kailangan maligtas. Sino ang gamitin? Sila? Kayo na nandito sa lugar na ito. Oh. Mga kapatid, nakikiusap ako. Ang paglilingkod, hindi kawalan. Ang paglilingkod, pagpapala sa Panginoon. Hindi po tayo magsisi ng mga bagay na ito. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. So close our eyes, shall we pray? Amang banal at makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang Diyos na humahawak sa mundong ito. Kayo po ang Diyos na namatay, inilibing, mabuhay muli. Wala po kami maaring ipagmayabang sa inyong harapan. Hindi po namin hawak ang buhay namin. Hindi po namin hawak ang buhay ng aming mga anak. Hindi po namin hawak ang buhay ng aming mga kamag-anak. Every one of us, we experience death. Ma-experience na namin ang mga bagay na ito, Panginoon. Bagkos. Kayo po ang nagbigay ng patunay
sa inyong salita. Tinanggap po kayo namin sa aming puso at binigyan ng halaga. Tulungan niyo po kami na makasunod sa inyong kalooban. Tulungan yung bawat isa na ma-overcome ang mga bagay na ito. Maraming salamat po sa inyong salita. Mga kapatid, sa umagang ito, I don't know your heart. I don't know your mind. I don't know your work. I don't know. Ikaw nakakaalam sa buhay mo. Panginoon, minsan, nakakamali kami. Minsan, nawawala yung availability namin sa inyo, Panginoon. Minsan, natutunaw yung availability namin sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo pong ibalik yung mga bagay na ito. Minsan, nawawala po ang kasayahan namin sa aming puso. Minsan, magulo na ang mga bagay. Hindi namin maintindihan. Kapatid, balik sa Panginoon. Ibalik mo yung mga bagay na ito. Katulad ng sinabi ni David, Panginoon, ibalik mo ang kagalakan sa akin. Ibalik mo mga bagay na ito sa buhay namin. Nais namin ay pagpapala. Kapatid, we need to realize and recognize the power of God in our lives. Nais mo bang lumapit sa Panginoon? Panginoon, patawarin niyo po ako. Sometimes, sinisisi ko ang mga tao sa paligid ko. Sinisisi ko ang mga bagay sa paligid ko. Tulungan niyo po ako. Kapatid, kung nais mong pagpapala, bakit hindi ka lumapit at humiling? Panginoon, nais ko ito. Even myself, even my relationship, even my family, even my home. Help me to establish everything. I give you time to pray. Lapit tayo sa Panginoon. Abang banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Salamat sa lugar na ito na kayo pong nagbigay sa amin ito. Ito ang marka ng lugar na kung saan ang inyong pagpapala na makikita namin ipatuloy namin, Panginoon, sa buhay namin, na yung mga anak namin, ang pamilya namin, dito po namin dalhin na makita ang mga bagay na ito, Panginoon. Kayo po ang manguna sa amin as we go home, ipabit-bit, Panginoon, ang mga bagay na ito sa pamamahay namin, sa trabaho, sa opisina, sa daan, o kung saan man kami, Panginoon, mapunta. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinagkatiwala po namin sa matamis na pangalan ni Jesus na ang Diyos na pagligtas. And all the people we say, Amen. Amen. Praise the Lord.